Sa mundo ng Maynila, may isang babaeng tumibok ang puso ng totoo, si Isabela. 5 taon siyang nag-alay ng buhay, pawis at dugo para sa pag-ibig na akala niya'y wasak at duguan. Ngunit kaano kung ang pag-ibig na yan, ang lalaking minahal niya ng walang pag-aalinlangan, ay isang napakalaking kasinungalingan lamang. Pakinggan ninyo ang kwento ni Isabela, ang dukhang may busilak na puso na muntik nang magbenta ng kaluluwa at laman para sa isang taong ang gusto lang pala ay subukin siya. Handa na ba kayong malaman kung gaano kalalim ang butas na hinukay ng pagpapanggap? Simulan na natin. Isabela. Hindi siya ipinanganak na may ginto sa bibig. Araw-araw, kalaban niya ang init, ang ingay at ang gutom ng Maynila. Ang tanging liwanag niya ay si Henry, isang dating misteryosong lalaki na natagpuan niya tila wala sa sarili 5 taon na ang nakalipas. Ang kwento ni Henry? Amnesia. Walang ala-ala. Tanging si Isabela ang tanging mundo. At may karamdaman siya. Isang malubhang sakit na nangangailangan ng regular at mamahaling gamot. Para kay Henry, si Isabela ay naging isang inang, asawa at alipin sa isang iglap. Walang trabahong inuurungan si Isabela, tagahugas pinggan, labandera, nagtitinda ng kakanin sa kalye, lahat para lang mabuhay ang pag-ibig niya. Ito ang kanyang pang-araw-araw na sakripisyo. Sa loob ng 5 taon, isang tanong ang bumabagabag kay Isabela. Isang tinig na pilit niyang pinatatahimik. Bakit hindi pa gumagaling si Henry? Kung minsan, habang natutulog si Henry, nahuhuli ni Isabela ang sarili na tinitignan ang maamong muka nito. May mga gabi na tila bang nakakakita siya ng kakaibang kislap sa mga mata ni Henry. Parang may lihim na natatago. May mga pagkakataon ding bigla na lang itong makakatulog ng mahimbing, kahit patila walang ginagawa. Isang beses, may nadiskubre siyang maliit na, makintab at napakamahal na brand new na telepono sa bag ni Henry, na agad nitong itinago at sinabing, hiniram ko lang to sa kapitbahay. Maliit na bagay, pero bumabagsak sa tiwala. Dumating ang araw na mas kailangan nila ng pera. Nag-apply sa Isabela sa isang domestic helper agency. Ang totoo, ito ang isa sa mga setup ni Henry. Ang kanyang amo? Isang striktong at mayabang na ginang, si Doña Beatrice, na walang kaalam-alam ay ang tita pala ni Henry. Sa bahay ni Doña Beatrice, araw-araw, sinubok ang pasensya ni Isabela. Pinahiya siya, pinagsabihan na masasamang salita, at sadyang pinapahirapan. Ang hindi alam ni Isabela, bawat kilos niya, bawat luha na pumapatak sa kanyang mata, ay minomonitor ni Henry sa isang sikretong screen, kasamang kanyang secret na tagapayo. Tinitignan nila, hanggang saan ang kaya mong tiisin, Isabela? Sa gitna ng pagpapahirap, hindi maiwasang maalala ni Isabela ang kanilang simula. Flashback. Ang unang gabi na inalagaan niya si Henry. Ang pagkaawa na naging pagmamahal. Ang pangako niya sa sarili na hindi niya iiwan ang lalaking ito dahil sa tingin niya, siya lang ang meron nito. Sa isang sulok ng kwarto, umiiyak si Isabela. Ang pakiramdam ng pagod ay mas mabigak pa sa mga trabahong ginagawa niya. Tunay ba ang pag-ibig ko? O utang na loob na lang? Tinanong niya ang sarili. Ngunit sa pag-uwi niya, makikita niya si Henry na tila naghihirap sa sakit at agad na titibayin ang kanyang loob. Gagawin ko ang lahat, Henry. Gagawin ko. Sa kapitbahay ni Isabela, may isang matandang babae, si Aling Pasing, na tila bang nakakakita sa hinaharap. Isang araw, habang naglalabas si Isabela, lumapit si Aling Pasing at nagbabala. "Anak,
Ang sabi ni Aling Pasing, ang taong nasa tabi mo ay hindi kailanman naghirap. Ang pagdurusan niya ay pekas lamang, at ang sakit niya ay peking sugat. Nabigla si Isabela. Galit. Wala kayong alam, Aling Pasing, nagmamahalan kami. Ngunit ang babala ni Aling Pasing ay umukit sa kanyang isip. Sa gabing iyon, mataman niyang tinignan si Henry habang natutulog. Pilit na hinahanap ang tanda ng pagkukunwari. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang huling pagsubok. Nagising si Henry na tila bang mas malala ang lagay. Hinang-hina, sinabi niya kay Isabela, "Kailangan kong sumailalim sa isang delikadong operasyon. Kailangan ng napakalaking halaga na hindi natin kailanman maaabot." Ang doktor na nag-examine kay Henry ay isa ring tauhan ni Henry. Nagsimula siyang magbigay ng dramatikong pag-iyak at pagdadaing na tila ba malapit na siyang mamatay. Nawasak ang mundo ni Isabela. Saan siya kukuha ng ganitong pera? Nagsimula ang pananalasan ng pag-iisip. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag si Isabela sa isang numero na matagal na niyang itinatago. Isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang iligal na negosyo ang nagbigay sa kanya ng ideya. Ang pagbebenta ng laman. Masakit man isipin, ngunit para sa pag-ibig, gagawin ni Isabela ang lahat. Ipagbibiling niya ang kanyang bato, ang kanyang kidney. Nag-ayos siya ng meeting. Ang kanyang pakiramdam ay tila ba siya ay namamaalam na. Ito ang sukdulan ng sakripisyo. Ito ang pagpapatunay na ang pag-ibig ni Isabela ay higit pa sa ginto at pera. Araw ng operasyon, nagpaalam si Isabela kay Henry na tila ba ayaw nitong humiwalay. "Huwag kang mag-alala, Henry," bulong niya. "Babayaran natin yan. Babalik ako. Babalik ako at aalagaan ka muli." Umalis si Isabela at pumunta sa klinika na napagkasunduan. Walang luha, taning isang malamig na determinasyon. Pumasok siya sa operating room. Handa na siyang bitawan ng isang bahagi ng kanyang sarili. Tila ba, doon sa lamesa na iyon, matatapos ang kanyang 5 taong paghihirap. Nakahiga na si Isabela, nakadikit na sa kanya ang mga aparato, nang biglang bumukas ang pinto. Hindi isang doktor ang pumasok, si Henry. Nakatayo, malakas, walang sugat, at nakangiti. Ngulit hindi ito ngiti ng pag-ibig, ngiti ito ng tagumpay at pagmamalaki. Napatulala si Isabela. Anong nangyayari? Tumingin siya sa kanyang paligid at nakita niya ang mga monitor at kamera na tila ba hindi pang operasyon, kundi pang pelikula. Lumapit si Henry sa kanya, hawak kami isang napakagarang singsing. "Isabela, my dear," ang sabi ni Henry, hindi na ang mahinang boses ng pasyente, kundi ang boses ng isang mayaman, makapangyarihang lalaki. Ikaw ang nagpatunay sa akin na mayroon pang tunay na pag-ibig sa mundong ito." At doon, sinimula ni Henry ang kanyang dramatic na pagtatapat. Siya ang anak ng pinakamayamang pamilya sa siyudad. Wala siyang amnesia. Ang lahat ng pagdurusa, ang gamot, ang trabaho, ang galit ni Doña Beatriz ay isang pagsubok. Isang 5 taong reality show para lang makita kung karapat-dapat ba siyang maging asawa ng isang bilyonaryo. Pasado ka, Isabela. Ikaw ang reyna ko. Magpakasal na tayo. Doon, sa operating table, hindi nagsalita si Isabela. Walang sigaw, walang luha. Tanging isang malamig, nagnininas na galit ang nakita ni Henry. Ang pag-ibig niya ay biglang naging mapait na suka. 5 taon siyang ginamit, 5 taon siyang pinaglaruan, 5 taon siyang muntik ng mamatay para lang maging trophy. Tinignan niya si Henry, hindi bilang kasintahan, kung hindi bilang isang manluloko. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang bumangon at sinampal niya si Henry ng buong lakas. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa pagwawakas ng pagkabulag.
Doon na lumabas ang tunay na Henry, ang galit at pagtataka. Ano, pagkatapos ng lahat ng ito, tatanggihan mo ako? Ngunit si Isabela ay nakahanap na ng tinig. Hindi mo binili ang pag-ibig ko, Henry. Binili mo ang oras ko at ang sakit ko. At doon, sumagot siya. Hindi sa pagpropose, kundi sa isang bantang pag-alis. Mabubuhay ako nang wala ka at sisiguraduhin kong magsisisi ka. Umalis siya. Iniwan si Henry na nakatayo, hawak ang mamahaling singsing na tila ba ayaw tanggapin ang pagtanggi. Makalipas ang ilang buwan, naging laman ng balita ang pamilya ni Henry. Dahil sa pagtanggi ni Isabela at sa paglalantad niya ng lihim sa media, hindi ang buong kwento kundi ang pagpapakita niya ng pruweba ng pang-iipit at panluloko sa kanyang social media at sa tulong ng isang investigative journalist, nagkaroon ng malaking eskandalo. Nawalan ng tiwala ang publiko sa legacy ng pamilya. Hindi kinuha ni Isabela ang pera. Kinuha niya ang katotohanan at ang pagkakataong manindigan. Si Henry, ang mayaman, ay naging biktima ng kanyang sariling kayabangan. Mga kaibigan, ang kwento ni Isabela ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magiging isang laro. At ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pagsubok ng isang nagpapanggap. Huwag mong ipagbili ang iyong dangal at kalusugan para sa isang pag-ibig na nagbibigay ng sakit at pagdududa. Ang pagpapanggap, sa huli, ay mag-aani ng pagkakanulo. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Isabela? Tatanggapin mo ba ang singsing at ang yaman? O pipiliin mo ang iyong dangal at ang paghihiganti? Kung naramdaman mo ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig!